So, may sipon pa rin ako kaya dito muna tayo guys. I like it here kasi parang nag-uusap lang tayo. Alam nyo guys, kapag mahilig kayo gumamit ng mga online loan apps, dapat aware din tayo sa effect nito sa ating credit score. And credit score is something na parang in a way, bago pa siya. Yung concept ng credit score is bago pa sa atin as mga Filipinos. Kasi parang hindi tayo sanay dito. So, the fact na meron na tayong ganitong system, yung credit score, helps us understand the importance of being responsible borrowers. So, kung gumagamit ka ng mga online loan apps, it's really important. Para sa akin, it's really important na minomonitor talaga yung credit score. Sad to say, sa mga panahon ngayon, yung credit score ay mahirap nating makuha because first and foremost, mayroon nga CIBI. Once lang ako nakakuha ng credit score kay CIBI and yung next, hindi na ako makalogin. And meron silang mga technical difficulties, nag-upgrade daw sila, ganun. And then meron naman sanang TransUnion. Yung problema kay TransUnion naman is mukhang hindi naman nag-work yung email address nila. Ilang beses akong nag-try and hindi ako successful. And I really want to monitor my credit score kasi alam nyo guys, nagre-review ako ng mga loan apps, nagsasubmit ako mga information, and gusto ko lang talaga kasi malay mo, nagkaroon ng fraud, so dapat para at least makapag-file ako ng dispute as soon as possible. I came across this app, si Lista PH. Kala ko at first, parang ayaw ko munang magtiwala dito kasi nung pumunta ako ng Google Play Store, ang dami niyang mga comments na buggy daw yung app. But then, eventually, nakita ko kasi na nagkipag-partner siya kay CIBI. And meron siyang credit score feature. I would really want na maging reliable tool to para mabantayan yung credit score because yung credit score mo kasi, yun yung batayan kung ma-approve ka sa credit card. Kahit na sa mga loan app. So, para sa mga nagtataka dyan, bakit nakailang apply na daw? Okay naman yung income, kumpleto naman sa requirements, bakit palaging reject? So, I can't think of any other reason but your credit score. So, tinry ko to si Lista. Mukhang legit na legit siya guys because meron nga siyang partnership with CIBI and CIBI is a credit bureau and it's accredited by CIC. So, no question about it. Magtitiwala na ako dito. It is verified by Google Play Protect. So, wala mga virus dito. So, dinownload ko si Lista. Kasi gusto ko na talaga guys malaman yung credit score. And then later on, gusto ko magkaroon ng home loan. So, dapat alam ko yung credit score. And syempre, dahil gumagamit ako nagre-review ako ng mga loan apps, nagsasabit ako ng information ko, malay mo, di ba? Gusto ko malaman. I just wanna make sure na walang gumamit ng information ko para magloko dyan. So, itong si Lista, nakaka-frustrate guys. Akala ko malalaman ko na kagad yung credit score ko kasi sabi, instant daw, magbayad ka lang ng 199. So, binayaran ko 199. Instant ko rin nalaman na wala pa pala akong credit score. So, it's so disappointing kasi pagkatapos ko magbayad ng 199, wala pa akong credit score. Pero meron siyang dispute. Nung kinlik ko yung dispute, guys, kagad siya nag-open na parang template na kaagad ng email na andun yung information mo, tapos isi-send niya yun sa CIBI. O, di ba? Bongga, convenient. So, okay siya. And para sa akin, promising. Sana lang maayos na nila to. Kasi, if it works, di ba? Convenient. Subukan nyo kasi baka makuha nyo yung credit score nyo at para doon sa mga palaging reject. Baka ito na yung, yung reason nyo kung bakit pa palaging reject. And by the way, guys, maganda dito kasi meron siyang marami siyang features. Like, for example, may advice siya kung paano mapapaangat yung credit score nyo, which makes it very easy for us to understand. So, hindi mo kailangan maging super genius para maintindihan mo what's going on tulad ng mga nag-claim dyan. Kala mo kung makakomment, kala mo siya yung may-ari ng CIC. So, I think it's a very promising product and I'd like to keep monitoring this because I really want my credit score. Pero eventually, meron siya kasi mga nire-recommend na mga credit card dito na pwede mong subukan. Pero ayoko silang subukan until makita ko yung credit score ko. So, paano guys gumamit ng Lista? Very easy. Kailangan mo lang siya i-download sa Google Play Store, i-install mo. At yun, hihingi po siya ng permission na mag-send siya ng notification. At least parang yun lang yung hihingi niya. And then, magko-continue ka with your mobile number kasi mag-create ka ng profile. Gagawa ka ng profile name. It doesn't have to be your name, just your profile para malaman mo na, ito yung user na kukuha ng information. So, gagawa ka ng profile, i-click mo yung box dyan sa ilalim,
and then list as term, blah, 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 and then save profile. Pagkatapos mong gumawa ng profile, gagawa ka ng pin. So, pagkatapos mong gumawa ng pin, kaya yan, welcome na daw. Time to take control of your finances. And ang gusto ko dito kasi, simplified talaga. Hindi mo kailangan maging genius para maintindihan mo siya. And then, click continue. And then, ito yung mga primary features niya. Track my expenses, build a budget, prepare for a goal, and others. Pag napunta ka na dun sa dashboard, makikita mo dun, kasi ito lang yung pag-usapan na. Actually, marami siyang features pero dito tayo magpo-focus sa credit score. So, pinaintindi niya na yun, yung sa credit score, siguro at least 850 para approve ka kaagad, ano? And then, anyway, pag kinlik mo yan doon, mapapakita niya sa iyo kaagad yung pinaka-basics kung paano mapangalagaan o paano ma-improve yung credit score, which everyone should be aware of and everyone should understand. And then, syempre, kita nyo dyan, ano yung makakapaganon ng ating credit score? Yung hindi nagbabayad on time, applying for a lot of debt. Masyadong maraming utang. Siguro isa na ako dyan. And then, closing your unused credit cards. Ayan. So, pero hindi yan yung i-click mo. Babalik ka dun sa dashboard. Kasi yung i-click mo yung nasa taas. Yung, yung credit score, yung may beta. Yun nga, beta. Pag sinasabing beta, hindi pa siya na perfect. Meron pa silang fixes, upgrades, early stage pa. Ganun. So, i-click mo yan para, increase your chances, kaya yan. Yung credit score mo talaga yung makakatulong para mas malaki yung chance na ma-approve ka sa credit card. Ma-identify mo kung may problema, may gumamit ng record mo, ano? At makakapag-decide ka. Kasi aware ka kung where you stand. So, just click proceed and yun, credit score. So, ina-explain niya lahat along the way. Just click proceed and for now, yung yung credit bureau niya si CIBI and then more are coming soon. So, si CIBI lang yung choice mo dyan. I-click mo CIBI and then proceed. Pag-verify ka ng self mo, kaya i-click mo lang yung proceed. Yun now. Kaya yun, na-excite ako guys. Kala ko makukuha ko na kaagad yung credit score. Kasi yun now, di ba? Kaya yun, kailangan talaga instant na. Tapos improve your credit score. Siyempre, ma-improve mo yung credit score mo pag alam mo yung credit score mo. Kung alam mo where you stand. And then hassle-free daw. Hindi naman eh. So, powered by CIBI. Kaya ito si CIBI ha. Paiba-iba yung system nila. So, mag-click I have read and accepted. And then just click proceed. At yun, may bayad. Yung pag-access sa credit score mo guys, may bayad. 199 including tax. I-click mo lang yan, tapos lalabas yung payment options mo. Ito integrated po siya sa Google Play. Kaya yung first choice dito is my GCash, which is linked with Google Play. Pero kung ayaw nyo gamitin, pwede rin yung, kung naka-postpaid ka, lalabas yung postpaid network mo. Pwede rin mag-a-add ka ng credit card or debit card, GCash, PayMaya, PayPal. So, pag successful yung payment, kaagad ka mapupunta doon sa verification process na kumbaga. So, gumagamit daw siya ng advanced AI to scan your ID and do a liveliness check. So, secure and private. Okay, maniniwala na ako. And just click continue kung ready ka na. So, dito, hihingi po siya ng permission na i-access yung camera mo. At lalabas yung mga iba't ibang IDs na pwede mong gamitin. Ang advice niya is gamitin mo yung ID mo na yun yung palagi mong ginagamit pag nag-a-apply ka ng mga loan. So, in my case, it's my driver's license. At lalabas po yung instructions kung paano kunin yung license. Hindi ko po mapakita yung process ng pag-take ng picture kasi gusto kong i-keep yung aking information confidential. Basta may lalabas pong frame, dapat pasok dun yung driver's license mo within that frame or yung ID mo. Dapat clear tapos steady yung kamay mo. Medyo tricky siya, so dapat hindi po yung kamay mo malikot. I-hold mo lang. At kung hindi successful sa pag-automatic scan, pwede mo siyang manual na i-take. Pero dapat talaga steady yung kamay mo para hindi blurred at saka clear lahat. Tapos pag na-capture mo ng mabuti yung picture mo, i-click mo lang yung proceed, i-check mo lang yung information na nasa ilalim at yung lahat na yan. At kung may kulang man, isusupply mo na lang. For example, dito sa akin yung address ko. At pagkatapos nun ay magsa-selfie video na. Ayan. So, meron din, again, instructions kung paano gawin yung selfie video. At saka, click lang proceed kapag ready. So, tingin ka sa left, sa right, 30 degrees, open your mouth, yung gano'n. At pagkatapos i-capture yung selfie video mo, sasabihin yung verification complete. Na-excite ako, guys. Kala ko, ayun na, nakuha ko na finally. Pero, ay,
yung lumabas, CIC found multiple records. So, ito yung mga result na nakakatakot. I just hope na ganito yung result niya dahil nasa beta pa siya and hindi, not because may gumamit ng record ko. Kakaloka. Kakatakot pa ganyan, guys. You can also click file dispute, yung sabi ko kanina na mag-o-open siya na email na parang naka-template na at isasubmit mo na lang. Or you can contact them. So, hindi na muna ako magko-contact sa kanila. So, guys, let's monitor our credit score, especially if in the future meron po tayong mga plans na yung mga plans natin ay ma-achieve natin through mga loan apps, di ba? Or loans. Kasi hindi naman tayo mayaman para lahat pwede natin bilhin ng cash ng ganun-ganun na lang. At kahit na yung mga mayayaman, guys, mas prefer nila na naglo-loan sila kaysa sa magpalabas ng pera. So, that is why utang talaga is life and there's no shame in having utang for as long as na ma-manage siya. Try nyo and let's see kung okay ba siya sa inyo. So, basta ito lang yung masasabi ko sa inyo, guys, ha. Kapag mahilig kayong gumamit ng mga online loan apps, monitor nyo na yung credit score nyo. So, at pangalagaan yung credit score nyo, guys. Excuse me. Excuse me. See you on my next vlog. And sana wala na akong umot si board para balik tayo dun sa studio. Naka-makeup na ako. Makapag-makeup ako, guys, and makapag-aircon. See you in my next vlog. Bye!